Hello guys, what's up? Welcome to my vlog. For today's video, gagawa tayo ng minatamis na saging. So, patapusin ninyo hanggang dulo kung paano gumawa si Paring Ed ng minatamis na saging with sago. So, watch this. Okay, so ganito lang guys, no? So, siyempre, maghiwa muna tayo ng mga saging na hinog, yung medyo ano na siya. Pero mas maganda kung overripe na tawag doon. Yan, yung medyo malambot na yung saging. Para mas maganda siya at mas malambot siya kapag naluto siya sa kawali. So, iwain natin ng dalawa lang sa isang piraso. So, cut natin into 2 pieces. Just like this. And after this, guys, kapag na-cut na natin lahat, syempre, ilalagay natin siya sa kawali. Pero mamaya na, pag natapos na dito. So, yun na guys. So, i-prepare natin yung kawali. Siyempre, medyo malaki-laki kasi medyo marami itong aking saging. So, ilalagay natin isa-isa. Then, after natin mailagay yung mga saging, i-ano na natin, ilagyan ng tubig. Then, pakuluan. And then, after, pag nagkulo na, i-check natin yung ating saging kung luto na siya bago natin ilagay yung asukal. Pero, mamaya, mabibideo natin yan kung paano gagawin ito step by step. Okay? Okay. So, ito na guys. So, step by step. So, ito yung unang step natin gagawin. Ikakamada natin yung mga saging sa kawali natin. Siyempre. Then, after that, next na natin gagawin. Next step, second step ay maglagay ng tubig. So, patapusin mo na after this video. Second step natin yung paglagay ng tubig kung gaano karami para ma-measure natin. Okay. So, after natin nalagay yung saging, so, lalagyan natin siya ng tubig. So, tansya na yung tubig natin na magpantay siya doon sa kung gaano karaming saging, ganoon din karaming tubig niya para sakto yung luto at ang kulo ng tubig doon sa saging. Yan, so sakto lang siya dito sa isang ganito. Yan, yun. So, ito na yung saging, tsaka yun lang, isang ano lang, parang 1.5 ng tubig. 1. So, yun na siya, ito na. Then, after this guys, so, papaano na natin, papakuluin na natin. So, start na natin yung gas stove. Ayan na, yan, okay. So, kapag kumulo na, tsaka natin ilalagay ang asukal. So, okay, so, continue to watch this. So ito na guys, so after 15 minutes, so ito na siya. Yung saging medyo luto na pero medyo kulang yung tubig, so pwede tayo mag-add ng tubig. So dun sa nilagay natin kanina isang ang tawag dito, tabo, pwede tayo maglagay ng tubig kahit kalahati lang doon. So mag-add tayo ng tubig. So mag-add tayo ng tubig kasi medyo nakulang yung tubig natin. Kasi yung saging medyo hindi pa luto, yung iba. So yun na. Okay. So after 15 minutes na nag-add ako ng water na kalahati doon sa tabo. So ito na siya. So medyo luto na. So mag-add tayo ng sugar. So depende naman sa inyo kung gaano katamis at gaano kadami ng asukal na nilagay ninyo. Ito naman ay tansya-tansya lang kung gaano katamis at gaano yung tipong sakto lang na magiging sweet yung saging at magiging creamy siya after mo mailagay itong asukal. So maglalagay na tayo ng asukal para kumapit doon yung tamis doon sa saging. At antayin natin mamaya magiging creamy na, magiging creamy sauce na siya. Yan. So, gusto ko na medyo tamis-tamis ng konti. So, gusto ko damihan yung asukal. Ano yun? Okay, then
Kung gusto niyo naman na medyo hindi nakakasuya, hindi nakakasawa, so pwede niyo lagyan ng asin. Nakakatanggal umay yun. Ba't ka na? So ito, lagyan natin ng konting asin lang para hindi nakakasuya, hindi nakakasawa kayo. Pampatanggal lang ng umay. So papakuluan natin hanggang sa matunaw yung asukal, hanggang sa kumapit din yung asukal doon sa saging. And kapag nag-creamy na siya, so pwede na natin siyang hanguin, pwede na natin siyang tanggalin. Then, saka natin ilalagay yung sago. Pero papakuluan natin yung sago, lulutuin na natin siya after this. Okay? So guys, ito na siya. So luto na yung saging. So antayin natin na maluto yung sago. Ganito lang kakarimi dapat. Ganito lang siya. Medyo ano siya. Ayan. So dapat ganito lang kakarimi. At ganito karami yung ano niya, yung sauce niya. Para mas mananam at mas masarap kainin. So antayin na natin na maluto ang sago. Bago pag naluto na yung sago, saka natin ilalagay dito. Then, pwede naman kayo maglagay ng evap milk. So, optional lang naman yan kung gusto nyo or hindi. Bahala kayo dyan. So, ito yung ano. Ito na yung tubig na para dun sa sago. So, magpapakulong na tayo ng tubig. Then, pag kumulo na yung tubig, saka natin ilalagay yung sago. So, optional lang din yung sago. Kung gusto niyo yung maliliit o malalaki. So, may mga color white at may mga colorful. So, bahala na kayo. Kung gusto nyo, bahala kayo kung ayaw nyo. So ito na nga guys, nilagay ko na yung sago kasi kumulo na yung tubig. Syempre nilagay ko na yung sago. At natin mag bukal-bukal. Okay? So guys, ito na yung sago natin, no. So medyo hilaw pa siya kasi nakikita naman na ninyo may puti-puti pa siya. So ibig sabihin hilaw pa po yan. So kapag wala na pong puti-puti sa gitna, yan, ibig sabihin luto na po yan. So ito po, pagka naluto na mamaya, tsaka natin ihalo dun sa ating minatamis na saging. Ayan, so medyo kulang pa. So antayin natin na maluto talaga yung sago. So ito na guys, so direct na natin nilagay dito yung sago sa may saging, no? Kasi hindi ko na nabidyohan kung paano ko siya i-drainage doon sa ano, paano ko siya salain. Basta pag nakita nyo na ganito na yung mukha ng ano, sago, ibig sabihin luto na po ito. So yan, nilagay natin dito sa saging din. Painitin lang ng kunti, haluin. Yan. Then, kung gusto niyo lagyan nyo na siya ng evap or optional lang naman kung gusto niyo lagyan ng evap ito or kung hindi na. So, it's up to you guys. So, ito na yung ating finished product na minatamis na saging with sago. So, ito na guys. Ito na yung finished product natin na minatamis na saging. So, mas masarap to pag may ano siya, may evap sa ano. Bali, yung magiging tamis nyo, evap contains milk. So, yan, pinainit natin na konti para medyo maganda ang sago. Maglasa-lasa yung ano niya, yung sweet dun sa saging. Yan. Okay, that's all for this video guys. So, follow for more and don't forget to like and share my video. Bye-bye!